Hello again everyone, welcome to my YouTube channel. I am May, I am a mother of two, a wife and a child of God. So for today's video, it is our part 3 ng ating devotion for today. So naputo ng devotion natin sa part 2. So ito yung continuation. So yung first part is kung saan tinawag si Gideon. Second part is kung saan may inutos ang Panginoon, which is sirain ang altar ni Baal at ni Alshira. So, ito yung dalawang Diyos-Diyosan na sinamba noon ng mga Israelita. So, sinunod nga ito ni Gideon, and then what happened? Talagang sa pagsunod natin sa Panginoon, may kapalit yun na katagumpayan. So, dahil sinira ni Gideon ang altar, siya ay tinawag na Jerubbaal. So, in chapter 7 in Judge, sabi dito si Gideon ay tinawag ding Jerubbaal. Isang araw, maagang bumangon si Gideon at ang kanyang mga tauhan ay nagkampo sila sa may bukal ng Harod. Samantalang ang mga Midyanita ay nagkampo sa hilagang kapatagan ng may burol ng More. Sinabi ni Yahweh kay Gideon, sobrang dami ng mga tauhan na pagtagumpayin ko kayo laban sa mga Midyanita. Baka akalain nilang sarili nila ang nakatalo sa mga Midyanitang ito, hindi dahil sa tulong ko. Kaya sabihin mo ang mga taong bayan, ang lahat ng natatakot ay maari ng umuwi. Nang sabihin iyon ni Gideon, umuwi ang 22,000. Ngunit 10,000 pa ang natira. Dahil nga tumawag ng grupo etong si Gideon na para um, talunin ang mga Midyanita. Maraming sumama. Pero sabi ni Yahweh, napakarami yun. Baka isipin na kaya kayo nanalo is dahil sa pang sarili nyo, sa sarili nyong kakayanan, dahil sobrang dami nyo, baka na-overpower nyo yung Midyanita. Gusto ko, Gideon, bawasan mo pa. So, sinabi ni Yahweh, kung sino yung mga natatakot, pwede na silang mag-alis. So, nag-aalisan. Naging 10,000 na lang yung mga taong sumama sa kanya. Sinabi muli ni Yahweh kay Gideon, napakarami pa rin ang natira. So, yung 10,000 na yun, napakarami pa rin sa paningin ni Yahweh. Kasi possible na sabihin, ay, kaya kami naging successful, kaya namin natalo mga Midianitan dahil for our own. Dahil natalo namin, dahil malakas kami, hindi. So, ang Panginoon, ang gusto niyang i-highlight yung kapangyarihan niya. Even sa small, konti lang yung number of tao, kaya niyang mapagtagumpayan dahil siya ang Diyos. Siya yung makapangyarihan. Siya yung sovereign God. So, ayun. From out of 10,000, naging 1,000 na lang. Out of 1,000, naging konti pa rin yun. Pinakontian pa rin ng Panginoon. So, sabi ng ng Panginoon, inutusan niya si Gideon na yung mga taong iinom sa pamamagitan ng kanilang palad sa salok or sa pamamagitan ng pagbaba ng kanilang ulo, ibubukod niya yon. So, yung mga natira na lang talaga kay Gideon is yung mga tao na ang dami nila is 300 na lang sila. Tapos, ang mga sumalok ng tubig sa pamagitan ng kanilang kamay upang uminom ng ay 300 at ang mga iba'y lumuhod upang uminom. Sinabi ni Yahweh kay Gideon, ang 300 sumalok ng pag-inom ang isasama mo upang pagtagumpayin ko kayo at gapiin ang mga Midyanita. Ang iba na may pauwiin mo. Kaya pinauwi na ni Gideon ang lahat ng mga Israelita maliban sa 300 iniwan ng mga ito at ang lahat ng ang mga trompeta. Ang kampo ng mga Midyanita ay nasa libis ng gawing ibaba. So, dun sa story na ito, makikita mo na hindi gumamit ng kahit anong sandata, ni pana, ni itak, ni kahit ano, wala silang ginamit, kundi ang dala lang nila dito is yung kanilang trompeta, yung kanilang jar. May dala lang silang banga, jar, yun lang yung dinala nila kasi yun na yung pinadala sa kanya ni Yahweh. Ano yung mapupulot nating lesson dito? Minsan, hindi natin ina-expect yung pinapadala ng Panginoon. Minsan yung ini-expect natin na kailangan nating dalhin, yun yung dapat nating dalhin, pero hindi. Yung mga bagay na tatanggalin ng Panginoon na akala natin makakatulong sa atin, pero hindi yun. So, all we have to do is to listen in God's word.
Kinagabihan sinabi ni Yahweh kay Gideon, lusubin na ninyo ang kampo ng mga Midianita sapagkat ibinigay ko na sila sa inyong kamay. So, ibig sabihin, from the very start, alam na ng Panginoon na siya ay magwawagi. Alam niya na si Gideon ang pinili niya para mamuno sa mga Israelita at matalo ang mga Midianita. Ibig sabihin, pinlano na talaga ng Panginoon dahil narinig ng Panginoon ang prayers. Prayer talaga is marami siyang nagagawa. So, I encourage you, ikaw na nanonood ng YouTube video na to, I encourage you to pray. Yung mga imposible, kayang gawin posible ng Panginoon. All you have to do is have a relationship with God through the help of Jesus Christ as our Lord and Savior. Accept Jesus Christ as your Lord and Savior and let the Holy Spirit manifest in your life. Kasi if you allow God, magiging successful yung buhay mo. Not in a sense na automatic magiging mayaman ka. No, in a sense that God will continue to talk to you. God will continue help you. God will continue to pour out peace, patience in your life. So, I hope this video will help you. I hope the story of Gideon help you yung lakad, yung walk mo here on earth. So, I hope sana makatulong. See you on my next video. Bye and God bless.